Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis at palaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Paki-subscribe, Marlon Coret YouTube channel. Iyon lang po. Maraming salamat. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Panginoon, narito naman kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga taga-subaybay at tagapakinig na sila'y makakilala sa iyo. At ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 10. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya walang kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Nahayag ang ating Panginoong Jesucristo para alisin ang ating mga kasalanan. Kaya siya walang kasalanan dahil siya ay Diyos nga makapangyarihan. Siya ay Diyos nga tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 5. Nahayag ang ating Panginoon para alisin ang kasalanan ng mga tao. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 5. 6. Itong sinasabi sa versikulo 6. Ang sinumang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sinumang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi nakakilala sa kanya. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala hindi nakakilala kay Kristo. Yan ang ibig sabihin dito. Pag nagpatuloy sa pagkakasala, ibig sabihin hindi kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Pero pag umiwas tayo sa kasalanan, hindi tayo gumawa ng kasalanan, nakakilala tayo kay Kristo. Hindi tayo gumawa ng kasalanan. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 6. Yan, sinasabi, ang nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi nakakilala kay Kristo. Hindi nakakilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, kaibigan, iwasan natin ang paggawa ng masama. Kilalanin si Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin niyan sa versikulo 6. 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Mga munting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid. Gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng katuwiran, gumagaya tayo ng ating Panginoon nga matuwid. Hindi tayo gagawa ng kasamaan. Dahil ang ating Panginoon ay matuwid. Hindi sa gumawa ng kasalanan. Dahil ang Diyos ay walang kasalanan. Pero inari niya ang ating mga kasalanan, siya ang nagbayad. Para siyang may kasalanan. Ayan. Naparito ang ating Panginoon upang bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Kasalanan ko, kasalanan nating lahat, binayaran ng ating Panginoon. Ayan. Kaya tayo nga nakakilala kay Kristo, huwag tayong magpapatuloy sa paggawa ng masama. Ayan, mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. 8. Ito sinasabi rito. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa jablo, sapagkat buhat ng
pasimula pa, no, buhat ng pasimula ay nagkakasala na ang diablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Yan ang sabi dito sa versikulo 8. Pag nagpatuloy sa paggawa ng masama, hindi anak ng Diyos, anak ng diablo. Yan ang sinasabi rito. Basta nagpapatuloy sa paggawa ng masama, anak ng diablo yan, hindi anak ng Diyos. Kaya nga gumawa tayo ng mabuti para maging anak tayo ng Diyos. Kilalanin natin si Kristo, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Ayan ang mga anak ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, huwag kang gumawa ng masama. Pag gumawa ka ng masama, kanino kang anak? Anak ka ng diablo. Ayan ang sinasabi dito sa versikulo 8. Kaya huwag tayo magpapatuloy sa paggawa ng masama para hindi tayo magiging anak ng diablo. Pag lagi tayong gumawa ng masama, anak ng diablo yun. Ayan. Paniwalaan natin ito, itong salita ng Diyos, dahil ito ay katotohanan at buhay ang salita ng Diyos. Ayan. 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Pag ipinanganak tayo ng Diyos, hindi tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Dahil mga anak tayo ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, tumigil ka sa paggawa ng kasalanan. Tigilan mo, iwasan mo ang paggawa ng kasalanan. Dahil pag totoong nakakilala sa Diyos, hindi tayo gagawa ng kasalanan. Pag totoo nga tinanggap natin si Kristo, iwasan natin paggawa ng kasalanan. Dahil ang ating Panginoon ay walang kasalanan. Namatay siya para bayaran ang kasalanan natin. Ayan ang ginawa ng ating Panginoon. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Pero siya ay Diyos, siya ay walang kasalanan. Pero mahal tayo ng Diyos, binayaran niya ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Ayan. Yan mga kapatid kaibigan, ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Mahal ng Diyos ang tao. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Gusto ng Diyos ang tao ay maligtas. Kaya nahayag ang ating Panginoong Hesukristo para makilala natin, para tayo ay makaiwas sa kasalanan. Pag tinanggap natin si Kristo, iwasan natin lahat ng gawa na masama. Iwas tayo. Ako, sa akin testimony ito, ako, isang lasinggo, dati. Lahat ng bisyo, pinasukan ko. Sugal, pusoy, tungit, tari ng manok. Yan, ginagawa ko dati yan. Biraos, nagdamag ako dyan. Testimony ko to. Pero ngayon nga ako'y nakakilala sa Diyos, iniwasan ko itong lahat ng mga ginagawa kong hindi kaaya-aya sa Diyos. Kaya nga ganito ang ginagawa ko. Ipinahayag ko ang salita ng Diyos. Ipinakilala ko si Kristo sa buong mundo nga siya ay Diyos na tagapagligtas. Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi naman ako matuwid. Makasalanan din ako. Pero ngayon, ako'y humingi ng tawad sa Diyos. Hiningian ko ng tawad ang lahat ng aking nagawang mga kasamaan. Kaya, nandito ako ngayon.
Ipinapangaral ko ang salita ng Diyos. Ipinakilala ko ang ating Panginoong Kristo na siya lamang ang Diyos na tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, kung sino mang nakakilala sa akin, itong testimony ko, alam nila yun. Kasi testimony ko ito sa sarili ko, hindi ako naglinis-linisan. Totoo itong mga ginagawa ko dati, pero ngayon hindi na ako gumagawa dahil nakilala ko si Kristo. Tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nandito ako ngayon, nagsasalita sa inyong harapan. Ipinahayag ko ang kanyang salita. Yan mga kapatid, kaibigan. Versikulo 10. Last verse ito. Ito ang sinasabi sa versikulo 10. Sa ganito, nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Pag hindi ka umiibig sa iyong kapatid, hindi ka umiibig sa iyong kapwa, hindi ka anak ng Diyos. Ibigin natin, una, ibigin natin ang Diyos. Pangalawa, ibigin natin ang ating kapatid, ibigin natin ang ating kapwa. Ayan, ang mga anak ng Diyos. Marunong umibig. Ayan. Pag hindi ka marunong umibig, anak ka ng Diablo. Ayan. Yan mga kapatid, ang katotohanan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kompleto ang itinuro ng Diyos. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang. Kaya siya, bugtong na anak, ipinadala ng Diyos dito sa lupa. Siya ay Diyos, mga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya nga dito ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ayan, mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos nga mapahamak tayo. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito. Dahil ito ay katotohanan, ang salita ng Diyos ay buhay, at ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya, ay mangyayari at matutupad. Sabi niya, nangako ang Diyos nga babalikan niya tayo. Babalikan ng Diyos lahat ng mga anak niya. Babalikan niya. Kahit patay na ang tao, basta ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo, bubuhayin ka muli ng Diyos. Kahit ilang years ka na namatay, kahit 100 years ka na namatay, bubuhayin ka ng Diyos para isama ka niya doon sa kanyang kaharian. Ayan mga kapatid, kaibigan, pangako ng Diyos yan. Binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Basta ikaw nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pagkatapos mo tinanggap, anong gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo mahalaga. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ilubog ka sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ipinanganak ka muli sa Espiritu. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ipinanganak ka muli. Bagong nilalang ka na. Basta ipanganak ka muli, bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Kaya huwag ka na gumawa ng masama. Ayan ang ibig sabihin yan. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5, versikulo 24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Dahil
nabautismuhan ka kasama ni Kristo, kasama Ama, Anak, Espiritu Santo. Ayan ang ibig sabihin yan ng bautismo. Yan, mga kapatid kaibigan. Kaya nagiging anak tayo ng Diyos. Yan. Anong gagawin pag natapos mabautismuhan? Sundin ang kanyang mga utos. Yung 10 utos, ipasunod ng Diyos yan. Hindi yan binura. Ang binura, utos, yung pagkatay-katay ng mga hayop, yung pagwisik-wisik ng mga dugo ng hayop, yan ang binura. Dahil naganap na kay Kristo. Ang dugo ni Kristo, yun ang hinugas ng ating mga kasalanan. Buhay ng ating Panginoong Hesukristo ang ibinayad ng ating kasalanan. Ayun ang binura, yung mga pagkatay-katay ng mga hayop. Hindi na dapat ipagawa niyan dahil nagawa na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Yan ang ibig sabihin nga, may utos nga binura. Pero itong 10 utos, hindi ito binura. Dahil daliri ng Panginoon ang isinulat nito sa 2 tapyas na bato. Hindi ito mabubura. Mananatili ito hanggang wakas. Hindi ito mabubura. Mananatili ito. Kaya huwag natin murahin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Kaya ang sinabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng Diyos. Tinuturuan tayo nga sumunod sa kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa 1:14, versikulo 15. Anong sinabi ni Kristo? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ni Kristo. Hindi niya sinabing binura ko na ang aking utos. Ipatupad ang utos ng Diyos. Pag totoo kang nakasilala kay Kristo. Dahil ang utos, ito ang mag-identify sa bawat isa sa atin nga totoong nakakilala tayo sa Diyos. Hindi tayo gagawa ng mga masasama. Dahil nasa utos ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Nasa utos. Pang ilang utos yung palatandaan ng Diyos? Pang-4 na utos. Ayan ang palatandaan ng Diyos. Pang-4 na utos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat. Ang ika-7 araw. Araw na Sabado. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan sa kanyang mga hinirang, kanyang mga anak. Ang sabi, igalang ang araw ng pamamahinga. Dahil ang Diyos ay nagpahinga rin sa ika-7 araw. Ibig bang sabihin, ang Diyos ay napapagod? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit sinabing ang Diyos ay nagpapahinga? Para tayong kanyang mga nilalang, tayong mga anak ng Diyos, magpahinga din tulad ng Diyos. Kaya nilagyan ng Diyos ng palatandaan kung totoo kang nakakilala sa Diyos. Ano palatandaan? Ang Sabat, ika-7 araw. Yan ang palatandaan ng Diyos. Dahil ipinagpahinga ng Diyos, banal na araw yan. Yung ika-7 araw. Binasbasan. Pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin. Huwag natin itakwil. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Wala na tong lupa na to. Wala na tong langit na to.
Dahil bago na, binago na ng Diyos. Pati itong katawan ko, babaguhin ito ng Diyos. Palitan ito ng katawang panlangit nga hindi na mamamatay kahit kailan. Kaya mga kapatid, kaibigan, pag nabasa mo sa versikulo 23, ang araw ng pamamahinga, makabasa ka niya ng araw ng pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Walang mga revolto ron, walang mga larawan, walang mga imahen. Dahil bawal sa paningin ng Diyos yan. Pinagbabawal yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, iwasan natin yan. Dahil doon, magsamba tayo doon. Sambahin natin ang Diyos. Makikita natin ang Diyos. Ayan. Lahat ng bansa, hindi lang Israel ang sasamba ron. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, iba ang destination nun. Ang destination nun ay lawa na apoy. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan mga kapatid kaibigan. Basta ang tao ngayong buhay pa, hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi naniniwala sa salita ng Diyos, hindi tumanggap kay Kristo, pangalan niya, tiyak, wala sa aklat ng buhay. Yan, kapatid kaibigan. Sigurado, wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Pag hindi ka nakikinig, hindi ka naniniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid kaibigan. Kaya ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay ka pa. Akala ng iba, pag ang tao hindi naniniwala kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, pag namatay siya, dasalan siya ng naiiwan, siya ay maliligtas. Anong sabi sa Ecclesiastes 9:5? Ang buhay, alam nang siya ay mamamatay. Pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi, wala ka ng pag-asa. Dahil sinabi ng Diyos, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ngayon, buhay ka pa, aktual, ngayong oras na to. Aktual yan. At kumpleto ang itinuro ng Diyos. Tinuturuan tayo, tagapagligtas, si Jesu Kristo. Tinuturuan tayo sa bautismo. Tinuturuan tayo sa mga utos ng Diyos. Yan. Kaya nga, wala na tayong ikakatuwiran sa oras ng paghatol ng Diyos. Dahil kumpleto ang itinuro. Panambahan, tinuturuan tayo. Ano ang panambahan? Sabat, 7 araw. Yan ang itinuro ng Diyos. Yan. Yan ang palatandaan ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, huwag lang tayo magalit. Dahil alam ng Diyos ang ating isip. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Alam ng Diyos kung ikaw ay natuwa o nagalit. Dahil walang maitago sa paningin ng Diyos. Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid kaibigan, buksan natin ang ating isip, buksan natin ang ating puso, nga maluwag nating tanggapin ang salita ng Diyos. At paniwalaan natin ito. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga taga-subaybay at lahat ng tagapakinig na sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.